ba yan? Maraming bote. Walang laman. Walang panog. Walang panog. Ay, dyan sa Galalan pala may lampanog. Ay, di ba tayo namatando, di ba? Oo, hindi. Pero, dali lang naman kayo. Dito kita pa rin yung ginagawang puste ng mga windmill. Ayan. Yung iba nakita dito yung dalawang iilisin na. Ito na yung mga kasama ko. Pinauna ko sila, mabagal eh. Ang ganda ng mga sangkay. Ganda ng kalsada dito. Yan sila. Mga kasama ko, ako nakamotor lang ako. Ganda na ng kalsada dito. Yes! Sana hanggang doon sa pwesto namin na lupa. Sana hanggang doon ganito na kaganda yung kalsada. Tingnan natin hanggang saan ba talaga sa kaganda, tsaka kung hanggang saan makakaabot yung service namin. Kasi yung isang service namin hindi kakayanin yun na sa mga persahan ng mga malalaking bato kasi 4 wheels yun. Yan. Ako walang problema dahil nakamotor naman ako, kayang-kaya yan. Kasi nung ano nga, hindi pa ito nakakalsada, nakakadaan naman ako dito kahit nakamotor lang. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout the Pagkatapos namin magtanim at magtabas sa bukid na aming pinagtataniman, ngayong araw na to ay lulusong na kami. Uuwi na naman kami ngayon sa Parañaque. Simula dito ay maglalakbay uli kami ng mga 4 na oras hanggang Parañaque. Yung mga kasama ko na may sasakyan ay sa kabila sila dumaan. Ako naman dito ako dadaan sa shortcut dito sa may mabilog kung tawagin. Kinailangan ko na mauna sa kanila dahil pagdating dun sa bahay namin dun sa sitio maliliit sa may Saray ay kailangan ko pa i-grass cutter yung mga damo dun dahil sa pinapasok ng mga kabayo. Next month bala ko na naman bumalik dito. Kahit ako lang mag-isa, okay lang. Kasi marami pa akong itatanim na hindi ko na itanim ngayon. Pag umulan sigurado, maputik to dito mga sangkay.
daanan. Kasi nga, araw pa. Tuyong-tuyo yung lupa. Doon sa kabila, sa may UP na daan, maganda na yung kalsada doon. Kaso nga lang, mas malayo yun. Yung mga kasama ko na nakasasakyan. Simula pagkatapos ng pandemic ay ito na yung naging hilig kong pasyalan. Kung dati sa mga mall, ngayon ay sa bukid na. Hindi lang ako basta-basta dito na mamasyal dahil nakakapagtanim din ako dito. Para pagdating ng panahon, kapag may tinanim, may aanihin. Sitio Maliliit. Nakakatuwa lang dito mga sakay mag-trail kasi yung lang yung motor. Kala mo yung walang lubak. Pero mga alanganin dito na motor, mga XRTM, Wave, Inmax, mga ganyan. Hindi obra dito. Pwede naman pero dahan lang. Katulad ng ganitong motor, ng mga pangbundok, hindi mo hintayin yung mga lupak. Pagkalagpas sa Mabilog ay malapit na yung bahay namin dito sa Sitio Maliliit. Doon na kayo makikita-kita ng mga kasama ko kasi naka 4 wheel sila. Galing. Ganda ng daanan dito. Pa rin na yung katambakan ng okay. Narating na tayo dito sa Sitio Maliliit. Kasi pisina to dito ng Santa Clara.
Sa wakas ay nandito na ako sa bahay namin dito sa sitio maliliit. Ito yung aking kubo na nasa bandang kanan ko. Malapit ko na rin to gibain. Yeah, lalim. Dito na tayo sa bahay. Okay. There we go. Tingnan natin ang oras. 2:53. Ibig sabihin, makalipas ang isang buwan ay muli na naman kaming ahon. Gamit ko naman ngayon itong aking Bajaj RE. Kasama ko ngayon yung kasamahan ko sa pamamasada sa tricycle. Nung nakaraan ay marami kami at may isa kaming kasama na may sasakyan. Ngayon ay yung dala lang namin ngayon ay yung Bajaj RE na kung tawagin ko ay car trike. Ay mga sangkay, nakarating na kami. Yan ang aming mga dala, sobrang bigat. Ito, mga pananim na saging. Ano? Dagang kawawa si Tok-Tok. Meron pa kaming dala na nasa taas. Pati yung nyug ko nasunog. Ano ba yan? So, yan mga sangkay ay kahapon pa tayo umahon. Umaga pa lang ay nandito na tayo kahapon. Gamit natin yung ating Bajaj RE. Bali isang linggo kami dito. Dalawa lang kami umahon dahil yung iba naming mga kasama sobrang busy pa. Yung kasama ko nandun sa pwesto niya, dun sa kabila. Ito namang ginawa ko ngayon. Nataniman ko siya ng San Fernando. Itong tabas na to ay nung nakaraang buwan pa to, nung May. Bali isang buwan na. Sakto walang ano dito, walang ulan. Kaya mabilis lang nasunog yung mga tinabas nung nakaraang buwan. May mga natanim na rin ako dito ng mga San Fernando. Siguro ay nasa 40 peraso pa lang. Kasi 100 yung binili ko na pananim, 100 peraso. Yan. Ibig sabihin meron pa tayong 60 pieces. Ganyan lang. Yung mga hindi nasunog, tinaniman ko na rin. Kasi madalian lang to. Yung taga-tabas ko wala pa. Sana bukas nandito na siya para meron ako dito makatuwang magtabas. Bala ko dyan tabasan yung area na yan dyan para ma-clearing na, kasi pagdating ng Sabado ng hapon lulusog na naman kami. Uwi na naman kami ng Paranaque, Maynila.
Yung ating Bajaj Sari ay umabot dito sa harapan ng ating pwesto. Kasi dahil sa gawa na yung kalsada, yun ang pinapangarap talaga namin na magkaroon dito ng kalsada at dito na kami meron maglakad. Kasi kung mapapanood nyo yung mga nakaraan kong video, yung nilalakaran namin ay napakalayo. Naglalakad kami ng 3 oras. Pero na sa ngayon, salamat sa Diyos, nakarating na dito yung service namin sa harapan namin mismo. Kasi yung pwesto ko na pinagtataniman ay mismo yan ang kalsada. Pati yung tanim ko na niyog, nasunog ba? Sana hindi siya mamatay. Yun pa oh. Sana hindi mamatay. Ang laki na. Lah! Isa pa rin yung doon. Dali, aray ko. Wala sa ayos.
Makalipas ang isang linggo namin dito sa bundok ay panahon na para umuwi na kami sa Paranaque at dinaanan ko dito ang aking kasamahan dito sa kanyang kubo. Ito mga sangkay yung bahay ng katutubo. Second floor yan. Oh. Ay, may escalator pa oh. Katuto lang, katuto. Ayan, second floor oh. Mas may escalator pa. May basement pa yan, di lang masyado kita. Underground. Pag kinakailangan. Kasi pag nagkagera dito kami magtatago. Uwi na kami, bye-bye. Salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please pa-subscribe po at pa-like ang ating video. At paki-share na rin. Salamat, bye-bye!